Ibuduan. So the meeting is recorded. Can you acknowledge all? Is it fine with you if we will record all the class? Yes, sir. Okay, sige. So our topic is about the types of patterns and their interpretation. No? So dito, ating makikita that generally, ang fingerprints ay ma-resolve natin ito in the three large general group of patterns. No? The benefit of the groupings mo into three general patterns para pag nakakuha ka ng print, hanapin mo na ngayon kung ano yung kanyang pattern. Kung loop, mga loop lang yung hahanapin mo. Kung nakakuha ka ng whirl, puro whirl lang, at kung arch, puro arch lang. No? It will save the time and the resources ng isang investigator. No? So each group bearing the same general characteristics or family resemblance. Kaya pag nakuha mo na ngayon, tsaka ka makakapag-deductive pa. No? Out of the plain arch, o I mean out of the arch family, i-check mo ngayon kung siya ba ay plain arch or tented arch. By that, makapag-save ka na naman ng time. No? Kung nakakuha ka ng loop pattern, i-determine mo naman, ang next mo, is it a radial loop or is it an ulnar loop? Okay? Or pag nakakuha ka ng whirl pattern, ang next concern mo, is it a plain whirl, a central pocket loop, or a double loop, or an accidental whirl? Kaya it is better to have this system para mas maganda yung nagiging outcome ng examination natin. No? The patterns may be further divided into subgroup means of the smaller differences existing between the pattern in the same general group. No? These are the main family group, and then may sub patterns pa tayo. No? Mga subgroups pa tayo. Next are the illustrations of having the various types of fingerprint. I will enlarge it para mas ma-appreciate natin. No? Let's start with the plain arch. These are the arch family. Now, we have both the plain arch and the tented arch. Ngayon, class, makikita nyo dito, pag plain, mamaya I will give you pati yung kanilang pati yung kanilang description. Kasi class, dapat marinig yung description kasi sa board exam, words siya, describe in words itong mga ito. No? Kaya makita niyo yung pa-arch niya are like this. No? Yan, no? Pa-arch. These are plain arch lang. Pero pag tented arch class, look at this. Oh, yung upthrust niya, mataas masyado. Yan. Kaya tented, no? Forming the invertical T. No? Pagdating naman natin sa mga, yan, one more pa, no? Tented arch pa. Yan. Look at this, oh. Pa-atras yung gitna niya. Unlike yung arch, pag atras mo, go down na sa kabila, no? And then we have the loop patterns. Yan. Loop pattern. Yan. Yung pattern area niya, class, oh. At meron siyang recurving. Babalik siya kung saan nagmula. No? May mga recurve siya. Okay? Mula sa isang side, upthrust, and then we'll go back to the same side na pinagmulan niya. Unlike sa mga tented, upthrust mula sa isang side, tapos pababa sa kabilang side na. Nakasunod ba tayo? Nakakapag-follow ba kayo? Can you follow, class? Sir, yes, sir. Okay. Sir, yes, sir. Buti pa si Kia, napit ang kunin, no? So, on cam lang kayo para focus tayo, no? Class, kayo din, pagka nag-practicum na kayo sa classification, ako po, pag hindi kayo nag-ingat sa pakikinig ninyo, mababalangingi kayo dito, no? Kaya nga, you pay attention, no? Kasi these are crucial moments na. So, another loop, upthrust from one side, and then pabalik sa same side. Pero yung central pocket loop, class, tingnan nyo,
under ng world ito class kasi may spiral sa gitna. Pero pag tinignan mo, may loop din siya. Loop, upthrust from one side, and then may recurve sa kabilang sa same side niya. Pero yung gitna niya, yung common loop, ganyan lang. Pataas dito, pabalik doon, pero same yung pattern sa gitna, no? While ang central pocket loop whirl, meron siyang whirl sa gitna, pero yung sa paligid niya, loop siya. Kaya tinawag siyang central pocket loop or central pocket loop whirl. Yan ang tawag dyan. Hope nakakabisan ninyo ha. So, under whirl pattern naman class, we have this plain whirl. So, usually gitna, may yung sa core natin, and then paikot na yung pattern, no? Forming circular, spiral. Tapos, usually class, ang mga ganitong pattern na whirl, may dalawang delta. Delta 1, delta 2. Mamaya, I will tell you ano yung rule ng pagkuha ng delta, no? Para hindi kayo hindi kayo nahihirapan o hindi kayo na tataka kung paano yan, no? And then yung ating core also. So, pag hindi naman sa mga double loop class, double loop, eto, Y, yan o, pag tingnan mo, may loop din sa doon, tapos may loop din sa kabila. Para siyang style na whirl overall, pero forming S to. Ano yun? Forming S. One loop, pag-ikot niya, two loops. Now again, mukha siyang whirl sa overall, paikot, pero pag look closely, makakabuo ng dalawang whirls. Dalawang loops in S shape. One loop, the second loop. Yan. Bakit siya naging whirl din class? Bagamat two loop siya? Kasi ang mga whirl class, may delta, no? Delta A dito, and delta B, dito naman siya. Yan ang kanyang mga pinaka-description. And one more loop, double loop. This side, no? Yan. Loop number 1, and then loop number 2. Yan. Delta around here, and delta also around here. Yan. Banda. Okay. Next natin. Let's see the interpretation natin dito. So again, can I have the next reader natin? Next reader. Volunteer. Interpretation. Before pattern definition can be understood, it is necessary to understand the meaning of a few technical terms used in fingerprint work. The pattern area is the only part of the finger impression with which we are concerned in regard to interpretation and classification. It is present in all patterns, of course, but in many arches and tented arches. It is impossible to define. This is not important. However, as the only pattern in which we need to define the pattern area for classification purposes are loops and words. In these two pattern types, the pattern area may be defined as follows. Okay, thank you for that, Christine. No? Class, variation, no? Pagdating sa interpretation natin, napakahalaga na yung mga technical words muna ma-define natin. In this case, class, ang pattern area ang unahin mong concern. Ba, may fingerprint ka na. Nakita mo na, alam mo na kung ito ba ay loop, whirl, or arch. Under loop, alam mo na kung ito ba ay ulnar or radial loop. Under whirl, alam mo na kung ito ay plain whirl ba ito, double loop whirl, central pocket loop whirl, ito ba ay accidental, or arch, plain arch, or tented arch ba ito. Pag nalaman mo na yung class, alam mo na yung pattern mo, hanapin mo na yung pattern area. Class, again, ang pattern area lang ang pinaka-concern natin para makapag-interpret at makapag-classify tayo. Sir, bakit sir? Kasi class, pamamagitan nito, yun lang pakikialaman mo. Doon ka lang kukuha ng mga mahalagang details, lalo na pag nag-ridge count ka at nag-world tracing ka. Kaya class,
Ang mahirap dito si arch, tented arch at si plain arch. Hindi ka makakahanap basta-basta ng pattern area. Ang usually hinahanapan natin ng pattern area, dalawang patterns lang. Again, si loop or si whirls lang. Take note of that, class. You better take note of that. You're only looking for the patterns. Pattern area under loop and under whirls. Pag loop ang pattern mo, ang ginagawa mo dyan ay ridge counting. Can you say it? Ridge counting. Ridge counting. Ridge counting. Very good. Do not forget that. Pagka loop ang ating pattern, ridge counting. Pag whirl naman ang pattern mo, whirl tracing. Can you say it now? Whirl tracing. Whirl tracing. Sige, very good ha. Again, loop and whirl lang ang concern mo sa pattern area. It's either loop, yan ay ridge counting, whirl tracing. Let's see this. Sige, next reader natin. Next volunteer. The pattern area is that part of a loop or word in which appear the chords, deltas, and ridges with which we are concerned in classifying. The pattern areas of loops and words are enclosed by type lines. Type lines may be defined as the two innermost ridges, which start parallel, diverge, and surround or tend to surround the pattern area. Figure 11 as a typical loop. Line A and B, which have been emphasized in this sketch, are the type lines starting parallel, diverging at the line C, and surrounding the pattern area, which is emphasized in figure 12 by eliminating all the ridges within the pattern area. Thank you, Christine. Class, look at this. Napakaganda. Di ba pattern area tawag natin dyan? Sa pattern area kasi, yan ang part ng loop or whirl kung saan makikita natin ito makikita mo, si core, deltas, and ridges. Yan ang pinaka-concern mo sa classifying. O mark your mind, mark it, no? Ang hinahanap mo, bakit mahalagang makita mo si pattern area? Kasi ang concern natin kay loop at si whirl, si core, si delta, at si ridges. Yan lang ang relevant dyan. Now, yung pattern area na yan, class, nasa loop at whirl. At yan, para makita yung pattern area niya, na-enclose siya ng type line. Ito, say it, type lines. Type lines. Okay, type lines. Pattern area, doon mo kukunin si core, delta, ridges. Yung type line na yan, makikita mo yan, meron siyang, yung pattern area na yan, meron siyang type line. Ang type line, isa sa hahanapin nyo ngayon. Pero tuturo ko ang rules kung paano ka makakahanap ng type line mo. Ano ba yung ibig sabihin ng type line? You should also remember this. Lumalabas ito sa board exam. Lumalabas din ito sa exam ninyo at quizzes ninyo. Kasi hindi naman picture lang lahat lagi ang nandyan. No? Yung words mahalaga. Type lines may be defined as the two innermost ridges which start parallel, diverges, and surround or tend to surround the pattern areas. Ang type line daw, class, ay dalawang pinakaloob na ridges. Magkasama sila, pinakaloob. Magsisimula sila parallel. Magsisimula sila magkatabi. Tapos maghihiwalay sila, papalibutan nila yung pattern area. Ibig sabihin, ang type line ang basihan mo kung ano ang coverage ng pattern area mo. Nagsimula magkasama, maghihiwalay at papaikutan niya ang buong pattern area mo. Kung saan mo naman kukunin si core, si delta at si ridges. Nakakasunod tayo? Sir, yes, sir. Sige, participate lahat. Example, yan. Look at pattern area. Ito, sa mga loop at sa mga whirl, o loop tayo. Ito ang loop natin, di ba? Meron siyang upthrust sa isang side and then babalik siya sa same side.
Meron siyang recurving. Recurve, babalik sa, no? Yan. It is a loop. Now, class, sa gitna ng loop na yan, meron tayong core. Sa core na yan, opposite the direction of the core, meron tayong delta. Ito yan. Doon sa usa ng delta, doon makikita ang type line mo. Ito yan. Itong dalawang naka-bold line na ito. A and B. Lines A and B which has been or we have been emphasized in the sketch. No? Ito yun. A and B. Line A, this one. Line B, this one. Binold yan para ma-emphasize lang. No? These are the type lines mo. Type lines. In your case, class, yung innermost na dalawang magkatabi, magsisimula magkatabi, maghihiwalay sila, papaikutin nila ang iyong patterns. Yan, ang type lines mo. Yung nasakop ng loob ng type line na ito, class, ang tawag dyan sa loob na yan ay ito, pattern area. Yan. Sa pattern area na to, sa loob nitong type line na ito, pattern area, hanapin mo si core, si delta, at mga ridges. Yan ang mahalaga sa loob ni pattern area. Start parallel, diverging at the line, no, C and surrounding the pattern area which emphasize, no, sa figure 12 na ito, this one. Para makita natin mabuti. Nakasunod ba tayo? Yes, sir. Yes, sir. Good job. Mag-response lang kayo para alam ko kung asang banda na tayo, no? Ibig sabihin kung nakasunod tayo lahat. O sige, next tayo. Let's have this one. Sige, next reader. Type lines are not always two continuous ridges. In fact, they are more often found to be broken. When there is a definite break in a type line, the ridge immediately outside of it is considered as its continuation, as shown by the emphasized ridges in Figure 13. O, makinig kayong mabuti dito, class. Mahalaga to. Di ba, ang rule ng type line ay two innermost ridges. Tapos, start parallel. Tapos, magda-diverge sila, di ba? Pag naghiwalay sila, papalibutan nila yung pattern area. Pero sa totoong buhay, class, merong dire-diretsyon at merong madalas naman broken sila. Ngayon, kung broken, sir, wala naman talagang dire-diretsyon na ipapaikot ng pattern area ko, sir. Ano ang rule para makuha kong type line? Ito ang rule, class. Listen to the rule. Apply mo sa ito. Rule ito para pag tinanong kayo sa exam, alam niyo yung sagot. Pag pinapracticum kayo, alam niyo yung gagawin. Type yung line A ng type line mo. Innermost A, innermost B. Yan, no? Parallel. Nung naghiwalay na sila, class, naputol dito. Can you see my scroll? Yes, sir. Okay. Ang rule dito, class, pag naputol ang ridge mo na innermost ridge for type line mo, yung immediate outside, ang immediate outside to, this one. Ito, inside ito, hindi ito pwede. Immediate outside, ang pinakamalapit niya. How about this, sir? Hindi, kasi immediate niya, ito outside niya ito. Ito, hindi man siya umabot dito, kaya hindi pwede ito. Hindi niya katuloy ito. Kung ito, umabot dito sa tapat niya, ito magiging innermost. Ito yung magiging outside niya. Pero dahil ito, hindi pa umaabot dito, hanggang dyan pa lang yung dulo niya, ridge ending niya. Yung immediate outside niya, itong line na to. Therefore, ito yung katuloy ng type line A mo. Surrounding your pattern area, naputol dito. Ito, katapat niya, pero hindi naman siya outside, inside dyan. Therefore, the immediate outside class will be this one. Nakakasunod tayo. Sir, yes, sir. Yes, sir. Therefore, this one is your type line A continuation. Yan. How about type line B? O, makinig kayo dito. Look at my cursor. Innermost line o ridge A o B, diverge sila ng A and B, maghihiwalay sila, diverge. Pagdating dito na putol,
Ito kasunod niya, pero inner ito. Ang rule, outside. Immediate outside of the broken. No? Ito na. Continuation na naman ito. Naputol na naman siya. Ang immediate outside niya, this one na naman. Therefore, ito ang kanyang magiging continuation ng type line B. So, type line A, yan dito. Continuous dito, yan. Type line B, innermost ridge B, naputol, continue dito, naputol, continue din sa outside niya. Nakasunod ba tayo? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. maliwanag ito kasi gagawin nyo sa mismong print na kinuha nyo yan. Let's get the second one. Sige, volunteer. Sometimes type lines may be very short. Care must be exercised in their location. Notice the right type line in figure 14. Okay, thank you. So, class, may pagkakataon na napaka-ikli lamang ng mga type line natin. Napaka-short lamang niya. Kasi ang ating rule dyan, two innermost na line. Like ito lang siya. Kaya sabi niya, very short. Care must be exercised in location. Notice the right type line in the figure 14. Tignan mo, class. Pag di ka nag-ingat dito, baka mapili mo kagad ito. Kasi ang rule dyan, class, yung type line, pinapagitnaan ng delta. Ang delta, ito ang print o ang pattern kung saan maghihiwalay. Siya yung point of divergence. Ang pattern sa gitna ng point of divergence ng dalawang type lines. No? In this case, dahil di na pwede ito, this one. So therefore, itong type line B, okay lang ito kasi gumanon siya kaagad. Pero this one, dahil innermost ito, bagamat broken doon, type line pa rin yan. So magda-diverge siya dito, siya pa rin ang considered na type line natin. Pag dito naman, katuloy niya ito rin magiging next type line natin. Bagamat siya rin ang naging type line pero hindi siya nagsimula dito. Ito ang simula niya. Yan, bago mag-diverge. Putol doon, maliit lang, pero itong tuloy niya. Yan, type line A. Can you follow, class? Yes, sir. Yes po, sir. Yes, po, sir. My concern is for you to acknowledge it, no? Kasi mas mahalaga yon. Next natin. Next reader. When location type lines, it is necessary to take in mind the distinction between the divergence and a bifurcation. Figure 15. Okay, class. Ang next na rule natin, class, pag nilolocate mo yung type line mo, dapat malaman mo ng maliwanag sa isip mo ano ba ang kaibahan ng divergence and bifurcation. Class, this figure is bifurcation. Nagsimulang single, na-divide siya into two, naging fork siya. No? Kaya nga, bifurcation, dalawang fork. No? Dalawa siya, no? Naging siyang dalawa. From one, nag-split, naging dalawa. Bifurcation. Ang divergence, class, magkahiwalay sila from the very beginning. Yung pinaka-innermost na mga pattern. Magkahiwalay, parallel sila, tapos maghihiwalay yung direction nila. Magda-diverge ang kanilang yung direction nila, no? Again, bifurcation, from being one ridge, splitting into two ridges. While by divergence, two separate ridges started parallel to each other and then will split in direction or will diverge in their direction. You followed that, class? Yes, sir. Yan. A bifurcation is forking or dividing of one line into two or more branches. Yan na yan, ha? Definition ng bifurcation. While ang divergence naman
is the spreading apart of two lines, which have been running parallel or nearly parallel, no? And according to the narrow meaning of the words in fingerprint parlance, a single ridge may bifurcate, but it may not be said to diverge, no? Yan, kasi yung mga bifurcation class, single ridge, magkakaroon sila ng dalawa, pero hindi naman necessary sila ay maghihiwalay. Minsan, naging dalawa nga siya, pero magkalinya pa rin sila. Look at this. Single, ito ay ganun pa din, pero hindi sila nag-giveaway direction. Ganun lang. Pero ang divergence, dalawang magkahiwalay na linya, pero maghihiwalay talaga sila ng direction. Yan ang sa rule natin, no? Therefore, with one exemption, the two forks of a bifurcation may never constitute a lines, no? Type line. I mean, never constitute type lines. The exemption is when the forks runs parallel after bifurcating and then diverge, no? Kailan daw pwede mangyari lang na ang bifurcation ay magiging divergence? Kapag daw nagsimula, no? Na yung nag-split, nagsimula siya na magkasama, tapos biglang nag-diverge, naghiwalay. Halimbawa ito, nagsimulang magkasama, pero bigla siyang naghiwalay. Umaikot ito ganyan, this one, umikot naman ito pa ganito. Nag-form sila ng pattern area. Doon lang ang exemption ng bifurcation into divergence, no? In such a case, the two forks become two innermost ridges required by the definition. No, yun lang guys, isang rule niyan. Mark that down na kapag lang nagsimulang magkasama ang bifurcation at nag-diverge sa dulo, doon lang siya magiging innermost ridges. In the illustration 16, yan, this one. Mark A to A, this one, tsaka ito, are not the type lines because the forks of the bifurcation do not run parallel with each other. Instead, the ridges marked T are the type lines. Yan. Yung A, tinan ito. Sabi dito, bakit hindi siya pwedeng makonsider na type lines? Kasi daw class, yung fork of the bifurcation niya do not run parallel with each other. Instead, the ridges marked T are the type lines. Dito pa lang. Yan, T. Dito kasi, tinan nyo class, oh. Yan. Ang parallel dito, yung dalawa, sa labas niya. Bagamat ito, nag-fork siya dito at nag-diverge naman siya. Ang problema, hindi daw siya nag-start na parallel. No? Hindi siya nag-run na parallel with each other. Dito class, in this case, same figure naman ito. No? Yan. Si point A, yung mga T. Yung A, ito siya, yung bifurcation. Dito, si T ang type line pa rin natin. Kasi two innermost and parallel with each other and then nag-diverge lang siya. In this case, class, si bifurcation can be your delta pag ganito dito. No? Mamaya, I will give you the rules naman ng pagkuha ng mga deltas natin. So, part class, nakakasunod tayo? Sir, yes, sir. Yes, po. Sir. Okay, thank you. Next natin. This one. Next leader, please. Angles are never formed by a single ridge, but by the abutting of one ridge against another. Therefore, an angular formation cannot be used as a type line. In Figure 18, ridges A and B join at an angle. Ridge B does not run parallel with ridge D. Ridge A does not diverge. Ridge C and D, therefore, are the type lines. Okay, class. Sisa natin, no? How about yung angle na ganito? Yan. This is an angle, di ba?
Angles are never formed by a single ridge, but the abutting of one ridge against the another, no? Hindi daw nabubuo ang isang single ridge ang isang angle. Usually daw ito ay dalawang ridge, no? Nagtatagpo dito. Therefore, it is not counted as A lang. Ito ay A tsaka B. Magkaiba ito dito sa ridge na ito. Kasi wala na nabubuong angle na ridges, no? Para mag-form ng angle. Therefore, daw class, yung angular formation cannot be used as type line. In this case, ito, hindi siya pwedeng magamit na type line. Bagamat ito, innermost niya ito class. Kasama niya ito ha. Ito, innermost din ito. Pero angle siya dito. Hindi mo siya pwedeng piliin bilang type line mo. Kasi nga daw, hindi siya single ridge, no? Now, isa pa dito. In purity, no, A and B join at an angle. Ito. Nagsama lang sila sa angle dito. Yan, si A and B. B does not run parallel with ridge D. Ito kasi class, hindi naman ito parallel ni D. Ito. Di ba ang rule natin kay type line, run parallel at the beginning and then diverges. So, ito kasi class, iba na itong ridge. Nagsama lang sila ni A dito. Hindi siya ang nagparallel kay D. Ang parallel ni D, si A. Si A, iba kay B. Yan ang rule natin dyan. Again, dahil daw si A and B nag-join lang sa angle. Si B, hindi niya parallel si D. Ridge A does not diverge, no? While ito naman si A, hindi siya nag-diverge. Ito nag-diverge, humiwalay. Pero ito, hanggang doon lang, nagsama lang sila ni B. Kaya si B ang nag-diverge talaga, hindi si A. Si A hindi nag-diverge, si B hindi parallel kay D. Again, si A and B magkahiwalay, hindi yung magkasama yan. Kaya nga, itong si D, parallel, si B at si D hindi parallel. Sa kabila naman si A naman, hindi nag-diverge, hanggang dyan lang siya. Ang nag-diverge ay si B. Ang rule kasi, two innermost ridges start parallel and then diverges. Nakasunod tayo? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Okay. Therefore, ang magiging innermost dito, si D at si C. Nag-start na parallel, and then nag-diverge sa kanan si D, nag-diverge naman sa kaliwa si C. And they formed the type lines. Sa loob nila, ang tawag pattern areas. Anong hinahanap sa pattern areas? Si core, si delta, at mga ridges sa loob ng pattern areas. Tinanong sa akin yan nung kumuha kayo ng fingerprint ninyo eh. Yung bang mga dulo, okay lang na medyo malabo, okay lang kasi ang ating concern dyan, yung pattern area. Doon tayo kukuha ng mga details. Next natin. Yan, lumalalim tayo ha. Very good itong ating discussion. Let's proceed with what we call the focal points. Focal points natin. Sige, next reader. Focal points. Focal points within the pattern area of loop and wall are enclosed. The focal points which are used to classify them. These points are called delta and core. Continue, sir. The delta is the point of on a bridge at or in front of the nearest the center of the divergence of the type line. It may be a bifurcation, an adapt ending ridge, a dot, a short ridge, a meeting of two ridges, a point of the first recurving ridge located at the nearest to the center and in the front of the divergence of the type line. Very good. Thank you for that ha. Oh, listen very carefully. Lumalalim tayo. Kanina,
Si pattern area lang hinahanap natin. Para mahanap mo si pattern area, hanapin mo si type lines. Pag alam mo na ang rule ng paghahanap ng type line, sa loob ng pattern area, may focal points kang hinahanap. Ang focal points na hinahanap mo, ang tawag sa focal points, tatanungin ko sa exam yan, ang focal points ay ang delta at core. Ano yung focal points? Delta. Delta and core. Delta and core, therefore, alamin naman natin ano ang rules sa paghahanap ng delta at core. Si delta muna ang ating unahin. Si delta ay ang point or a ridge. Again, point o isang ridge. At nandoon or in front of and the nearest of the center of the divergence of two type lines. Doon daw sa gitna o pinakamalapit sa gitna ng dalawang type lines mo, bago sila maghiwalay, kung ano ang pinakamalapit na point or ridge doon, yun ang magiging type line mo. Halimbawa, type line D, type line C. Nung maghihiwalay sila, ano ang pinakamalapit na pattern dyan? Yan, ito, this one, point. Dito naman, type line, dito, type line na ito, anong pinakamalapit sa center nila? Malapit sa divergence bago maghiwalay, itong bifurcation. Therefore, bifurcation will be your delta. Nakakasunod kayo? Yes, sir. O ano-ano ang mga pwede maging type lines natin? Baka iniisip mo kasi, delta, yan lang ay dapat, ano lang yan? Dot. Iba naman, bifurcation, hindi. Ano-ano yung pwedeng maging delta na mahanap mo sa pagitan ng divergence o doon sa bago maghiwalay ang dalawang type lines? Pwedeng bifurcation. Yun yung mga single, magiging dalawa, di ba? An abrupt ending ridge, no? Ridge siya dito, biglang mapuputol, biglang mong tutuloy na naman siya. Yung dulo nun, ending yun magiging delta mo. Adapt, isa naman, product lang. Basta malapit siya sa point of divergence. Malapit sa dalawang bago maghiwalay ang type lines mo. Pwedeng short ridge. Pwedeng meeting of two ridges, no? Kanina, ito meeting, nagtagpo lang si A at si B. Ito meeting, yan ay magiging delta mo ngayon. Meeting of two ridges. Or a point on the first recurving ridge located nearest to the center or in front of the diverging of the type lines, no? Yung point daw kung saan yung unang no, magre-recurve na ridge na pinakamalapit sa sentro o sa gitna, so harap ng maghihiwalay na type lines, no? Let's see the different rules dito. Sige, ito yung concept ng delta natin. Next reader. The concept of delta may perhaps be clarified by further exposition. Webster furnishes the following definition. Delta is the name of the four letter of the Greek alphabet, equivalent to the English D. From Phoenician name for the corresponding letter. The Greeks called the alluvial deposit at the mouth of the Nile. From its shapes, the delta of the Nile, a tract of land shaped like the letter delta, especially when the land is alluvial and enclosed within two or more mouths of a river, as the delta of the gauges of the Nile of the Mississippi. Okay, class. Ito yung history bakit may delta, no, na tinatawag. Kasi daw, class, concept, ito ay yung fourth letter ng Greek alphabet, D, sa atin, no, delta. Kaya, di ba, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, no? Ito rin ay sa river, tinayin nyo. Because of this, it will produce a D shape. I-lake ito, di ba, river. Yung river na ito, class, maghihiwalay yung dulo nito sa dulo nito. Lalawak ito.
Sa gitna ng river, meron delta. Yan. Kaya mag-perform siya ng D-shape. Nasunod tayo? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes po. Ito yung river natin, yung lake natin. Kunwari, ito yung pipeline A natin, pipeline B natin. Pipeline A and B start parallel to each other and then diverges. Yan. Bago sila mag-diverge, sa harapan nila, bago mag-diverge sa harapan nila o sa pinakagitna nila or saan man pinakamalapit dito sa paghihiwalay nito, yung pinakamalapit na pattern sa gitna nila, yun ang delta. Pwedeng dot, pwedeng bifurcation na ganito, pwede rin naman na ridge ending, pwedeng meeting of two ridges. Basta itong gitna na to, kung ano ang pinakamalapit sa kanila na pattern o dot, itong island, yun ang magiging delta natin. Yan ang picture ng delta natin, no? Usually sa mga loop pattern na merong ganito. Can you appreciate it, class? Sir, yes, sir. Okay, hope yung understanding ninyo mas lumalapad dito, ha? O sige, this paragraph lang. Can you read? Next reader natin. Next reader. When the use of the word delta in physical geographic is a fully grasped, it is fitness as a applied in a fingerprint work will become evident. Rivers were always their bank and carry them along in their water in the form of a fine sediments. As the rivers unite with the seas or lake, the onward sweep of the water is lessened, and the sediment become comparatively still, sink to the bottom where there is formed a soil which gradually ground or as a more and more is precipitated until the length of the portion of the soil become higher than the ordinary level of stream. There is a similarity between the use of the word delta in physical geography and in the fingerprint. The island formed in the front of the diverging side of the bank where the stream empties. It is the mount of correspond to the delta fingerprint, which is the first abstraction of any nature at the point of the divergence of the type of line in front of nearest the center of the divergence. Okay, thank you very much for that, no? So, hinalantulad siya sa yung daw nature, no? May kahalantulad siya sa pagkakagamit niya sa fingerprint, no? Pati sa physical geography, no? Usually, di ba, pagka yung mga river, di ba, magbibigay ng tubig doon sa lake, no? So, yung bago maghiwalay, may na-form ng mga sand doon, di ba? At yung sand na naipon doon bago maghiwalay, nagiging island sila. Nagiging delta ang tawag sa mga yon, no? So, yun ang parang naging picture nito, no? Sige, next natin. Isang reader pa dito. One more reader here. Next reader. In figure 20, the dot marked delta is considered as a delta because it is the first ridge or part of a ridge nearest the point of divergence of the two type lines. If the dot were not present, point B on ridge C as shown in the figure would be considered as the delta. This would equally true whether the ridges were connected with one of the type lines. Both type lines are disconnected altogether. In figure 20, with the dot as the delta, the first ridge count is ridge C.
If the dot were not present, point B on ridge C would be considered as the delta, and the first count would be ridge D. The lines X and Y minus Y are the type lines, not X and A and Y and Z. Okay, sige. Thank you for that, ha. Ito yung example natin. Di ba meron tayong type line, di ba? Ang type line natin, si X at si Y. Ito yan. X and Y, parallel sila dito, tapos diverge doon. Diverge dito. Bago nag-diverge ang ating dalawang type lines, sa gitna merong dot. Point of diversion, gawa ka dito ng tawag dito, imaginary line. Ito ang pinakamalapit sa gitna nila. So this will be your delta. Now, sa gitna naman ng pattern mo, may core dito. Yan ang core mo, ha. Ngayon, pagka ang core tsaka ang delta, I will give the rule sa core naman, no? Pagka kinonect mo ito by imaginary line, lahat ng dadaanan nila ng mga ridges, bibilangin mo, kaya ridge count. Halimbawa, yung dalawang to. Kung ito ang delta mo, kinonect mo sa core mo, ang unang dadaanan niya si point B. Ito. Yan. Pagka naman, tapos ito, number 2. 1, 2. Kung meron pa dito, kung saan rin dito, bilangin mo lahat yan. Hanggang bilangin mo to, and then, hindi kasama sa bilang si delta tsaka si core, kung nagbilang kayo. Yung tatamaan lang ng imaginary line nila. Halimbawa naman, class, sa image na ito, walang dot sa gitna. Meron kagad mga ridges sa dito. Ang mangyayari, class, itong ridge C na to, yung pinakagitna niya, si point B, pinakagitna niya to, ito ang magiging delta mo, ang gitna na ito. Nakasunod kayo? Sir, di ko sir. Good. Di ko na makita, sir. Kung wala itong delta na to, walang point, walang dot dito, yung ridge dito, kunin mo yung gitna niya, sa gitna ng dalawang type line mo. Ito ang gitna niya, gitna dito, gitna dito. Itong point na ito na ang gagawin mong delta mo. Tapos, delta ito, core yun, gumuhit ka dito, yan, guhit dito, ang una magiging ridge count mo, C, ito na, D. Ito na ang first ridge count mo. Tinamaan to, kung meron dito, dito rin, dito, bilangin mo sila. Basta, sa gitna ng diverging type lines, kung anong pattern dyan, magiging delta mo. Kung wala ito, itong gitna dito ng next ridge dito, magiging delta mo. Can you follow? Yes po, sir. Sorry, sir. Sige, thank you for that. Next. Basa. In figures 21 to 24, the heavy lines A to A and B to B are type lines with the delta at the point B. Okay. So, maliwanag dito yung mga heavy lines dito, A to A, sa B to B, ito, yan. A to A, type line A, B to B, type line B. Tapos yung D, delta, ito. Delta. Look at this, A and B type line, innermost, start parallel, nag-diverge. Sa diverging point nila, mayroong pattern dito, dot. Ito ang pipiliin mo. Bakit? Sir, bakit hindi ito? Kasi nearest sa gitna nila. Copy? Hello? Sir. Yes, sir. Yes, sir. In front or in the middle or the nearest in the pattern divergence ng dalawang type line. Hindi pa ito, malayo na ito. Itong pinakagitna nila. In this case naman, class, type line A, innermost type line B, yan. Ang pinakamalapit sa point of divergence nila, ridge siya, ridge. Ang kukunin mo ngayon, ridge ending, very good. Ridge ending will be your core. That will be your delta. Yan ang rules natin, Sige, thank you for that, class. Very good. Nakasunod na kayo.
Dito naman, ganoon din, type line A, type line B, yan. This will be your delta. Ito naman class, A to, hindi siya ending, layo ng ending niya. Ito ay ridge sa gitna niya. As I told you, type line A, type line B, yung ridge sa gitna nila, yung gitna, kunin mo yung gitna ng ridge na ito. Pagitan nitong dalawa, yung gitna niya, yan, tuldukan mo yan. Gawa ang tuldok dyan, yan ang magsisilbing delta mo. Can you follow? Yes, sir. Okay, sige. Good job. Very good, ha? Tuloy-tuloy tayo. Yan. Pakibasa itong figure 25 na ito. Next reader. Figure 25. Figure 25 show ridge A bifurcating from the lower type line inside the pattern area. Bifurcation are also present within this pattern at points B and C. The bifurcation at the point marked delta is the only one which fulfills all conditions necessary for its location. It should be understood that the diverging type lines must be present in all delta formations and that wherever one of the formation mentioned in the definition of delta may be, it must be located midway between two diverging type lines at or just in front of where they diverge in order to satisfy the definition and qualify as a delta. Okay. May pagkakataon daw class na yung bifurcating from the lower type line inside the pattern area. Tingnan ito. Dahil siya pa din class, no? Dahil, di ba, meron siyang dito, sa pag nag-diverge ka dito, meron ditong type bifurcation. Pero ito kasi class, nag-bifurcate dito, ang mag-satisfy sa rule natin is two innermost parallel ridges, diverges to one another, yung sa pinakaharap nila, pinakagitna nila, nearest sa gitna, ito, bifurcation siya. Therefore, ito na yung magiging delta mo, si bifurcation. Yan siya. Nasunod tayo? Yes, sir. Yes, sir. Next natin. When there is a choice between two or more possible deltas, the following rules shall govern. Halimbawa, maraming kang pagpipilian. Pare-pareho silang nasa gitna, pare-pareho silang nasa pagitan ng diverging. Anong pipiliin ko? The delta may not be located at a bifurcation, which does not open towards the core. No? Again, ang delta daw ay hindi pwedeng malocate sa isang bifurcation which does not open toward the core, na hindi siya bubuka doon sa core. Example, halimbawa class, ito magba-bifurcation tayo dito, no? Pero ang opening niya hindi papunta sa core. Halimbawa, dito ang kanyang gitna, tapos ang opening niya palabas dito. Hindi siya pwede maging delta, no? Kung i-reverse mo ito, hindi siya pwede maging delta, no? Ito pwede ito kasi ang opening ng bifurcation patoward siya sa core. Yan. Ganyan siya, pwede yan. Pero kung baliktad, pabuka siya sa palabas dito. Hindi siya pwedeng maging delta. Can you follow class? Yes, sir. Sorry, sir. In figure 28, this one. The bifurcation at E, yan, bifurcation dito, E, is closer to the core than the bifurcation at D. Ito kasi mas malapit daw ito sa core kesa dito. However, E is not immediately in front of the divergence of the type lines and it does not open toward the core. A to A, ito, A to A. And B
B2B are the only possible type lines in this sketch, and it follows, therefore, that the bifurcation of D must be called the delta. No? Class, look at this. Pag chinek mo ito, bifurcation din siya, di ba? Mas malapit siya sa core. Ang problema, class, hindi niya na-meet yung mga requirements. Ang requirements kasi dito dapat, yan, this one, opening toward the core. At nasa gitna ng dalawang diverging type lines natin. Therefore, class, tingnan mo, delta, delta. Kung pipili ka, class, ang possible dito na delta is D, this one. Why? Una, nasa gitna siya ng dalawang innermost diverging ridges. Gitna, no? Ang opening pa niya toward the core. Yan. Copy? Sir, yes, sir. Kasi makaka-encounter ka sa examination mo. Halos mixed up talaga. At least alam mo yung mga rules na susundan mo, no? Ito ba? When there is a choice between a bifurcation and another type of delta, the bifurcation is selected. Halimbawa, class, ito yung mga type line mo, type line A, type line B. Tapos, meron kang, sa gitna dito, meron kang island, si A. Ayan, no? The problem in this figure, the dot A, ito dot siya, A, figure. And the bifurcation are equally close to the divergence of the type line. Si bifurcation nandito, andyan din si dot. Pero ang rule natin, pag dalawa ang posible o higit pa sa dalawa ang posibleng magiging type delta mo, mas pipiliin mo si bifurcation bilang delta mo. Nakasunod tayo? Sir, yes, sir. Halimbawa, delta and ridge ending, ano pipiliin mo? I mean, bifurcation and ridge ending, ano pipiliin nyo? Bifurcation pa rin. Bifurcation pa din. Ridge ending, dot, island, mga meeting ng dalawang ridges, still, ang priority mo ay bifurcation. Kung pareho man silang nasa gitna. So in this case, si D ang tamang pipiliin mo bilang delta mo dito, no? Next. Reader. When there are two or more possible delta which conform to the definition, the one nearest to the core is chosen. Print are sometimes found wherein the single ridge enters the pattern are within two or more bifurcation, opening towards the core. Figure 28 is the example of this. Ridge A enters the pattern are the bifurcation at the point of X and D. The bifurcation at D, which is the closer to the core, is the delta and conforms to the rules of the deltas. A to A and B to B are the types of lines. A bifurcation which does not conform to the definition should not be considered as the delta, irrespective of its distance for the core. Thank you. Class, may pagkakataon daw na dalawa o higit pa ang possible deltas mo, no? Ang rule mo, pag dalawa o higit pa ang possible na delta mo, ang next rule mo, kung ano ang pinakamalapit sa core, ang pipiliin mo. Halimbawa, in this case, type line, itong dalawang ito, type line, no? Si A to A, yan, type line. Si B to B, type line. Ito, pwede si X, kasi nag-bifurcate siya dito. Pwede na rin siya kasi nasa gitna naman ng dalawang ito. Pwede si D, kasi nasa gitna din siya dito. Pareho silang pwede.
Pasok sila pareho sa definition. Ang problema, class, sino pipiliin mo? Yan. Kung sino daw ang pinakamalapit sa core. In this case, si core mas malapit kay D. Core malayo kay X. Therefore, D must be chosen na bifurcation or delta mo. Copy? Sir, yes, sir. Next natin. Next reader. The delta may not be located in the middle of a ridge running between the type lines toward the core, but at the nearer only. The location of the delta in this case depends entirely upon the points origin of the ridge running between the type lines toward the core. If the ridge is entirely within the pattern area, the delta is located at the end nearer the point of divergence of the type lines. Figure 29 is an example of this kind. Okay, thank you. Pag delta naman daw, class, may not be located in the middle of the ridge running between the type lines toward the core but at the nearer end only. Class, ito, pasok ito. Nasa gitna naman siya ng dalawang innermost parallel diverging ridges. No? Ito, pasok ito. Diba, nung kanina, yung pinakamalapit sa core ang ating kinukuha, diba? In this type naman, dahil itong buong ito nandyan siya sa loob ng diverging area, ang pipiliin mo daw, class, yung dulo na pinakamalapit sa point of divergence. In this case, itong linya na to ang point of divergence. Diyan siya magsisimulang maghiwalay. Kung ano ang pinakamalapit na end dyan, in this case, ito ang pinakamalapit na end niya, na dulo, ito ang kukunin mo bilang delta mo. The delta is located at the end, nearer to the point of divergence of the type lines. Pinakamalapit sa bago maghiwalay ang dalawang type line. In this case, this will be your delta. Nakasunod tayo? Yes, sir. Okay, thank you. Next. Sige, read this one. If the ridge enters the pattern area from a point below the divergence of the type lines, however, the delta must be located at the end nearer the core. Ridge A in figure 30 is of this type. Okay. Parang ito, kabaliktaran nung kanina. Again, yung ridge mo, nasa pattern area. No? Ang problema, ito, pasok ito. Kaso, itong point na dulo niya, mas malayo. Itong point na D, mas malapit dito sa pattern, sa diverging point ng dalawang pattern areas. In this case, dahil ang dulong ito ang pinakamalapit sa point of divergence. Ibig sabihin, point of divergence, ito yung punto kung saan maghihiwalay. Point of divergence. Therefore, in this case, mas malapit si point D kay point A. So, pipiliin mo si point D. Siya ang magiging delta mo. Copy that? Yes, sir. Copy, sir. Yes, sir. Next. A and B and B, A and A and B are the type lines with the dot as the delta. The bifurcation cannot be considered as they not open towards the core. Okay. Plus, si A, ito ang type line mo. Si B, type line mo ito. So, bakit daw kaya hindi pwede ito? Hindi rin pwede ito. Hindi pwede ito. Kasi class, ang pagbuka nito, hindi po, ito ang core, di ba? Hindi siya toward core. Ayan, no? Doon siya punta. Ang pagbuka nito, hindi siya toward core. Hindi toward core. Ito yung buka niya, papunta doon. Ito naman, ito ang port niya, going here and going there. Hindi siya toward the core. Sana kung ito, pag ganon, ito, pag ganito. Toward core. Therefore, hindi mo pwedeng piliin ang
bifurcations na ito, una, wala sila sa gitna ng pattern areas. I mean, sa gitna ng point of divergence. Pangalawa, ang opening nila hindi siya patungo sa core. Therefore, ang dot ang pipiliin mo, the delta, over these bifurcations. Copy? Copy? Sir, They do not open toward the core. Yan ang ibig sabihin yan, no? Kung bakit di sila pwede maging delta kahit bifurcation pa sila. Pero kung dito yan, bifurcation dito, over the core, choose the bifurcation. Next. the dot cannot be the delta because line D cannot be considered as a timeline. It does not run parallel to type line A and A at any point. The same reason prevents line E from being a type line. The end of ridge E is the only possible delta as it is a point on the ridge nearest to the center of divergence of the type lines. The other type line is of course B and B. Okay. So, ito magandang example din ito, no? Mas detailed din ito. Yung dot daw cannot be the delta because line D cannot be considered as type line, no? Tingnan mo, dot nga ito, dot. Hindi siya pwede. Bakit? Itong D, hindi naman siya type line. Kasi ang type line class, di ba, innermost ridges dapat na parallel. Eh, dito, si B and B lang ang type line, tsaka si A and A. Okay, sana ito, nasa gitna ng dalawa, pero ang problema, hindi naman type line si D. Kaya huwag mong pipiliin ito. Okay, sana ito, kaso hindi nga type line si D. Next, dito na concern. It does not run parallel to type line A to A at any point, no? Hindi siya parallel ni A. Ito, parallel. Hindi naman siya parallel dito. Next, the same reason prevents E from being type line. Bakit? Bakit hindi pwede si E na maging type line? Kasi hindi naman din si E kasi type line. Why? Hindi siya nagpa-parallel kay A. Dapat ito, dito yung ganito siya sa dulo. Yan. Simula siyang parallel dito. Kaso hindi eh. Andyan lang siya. The end of the ridge E is the only possible delta as it is in the front of the ridge nearest to the center of divergence of type lines. Ngayon class, dahil ito ang type line ito, pag chinek mo yung gitna nila, point of divergence, bago sila maghiwalay, ang dulo, ang ridge ending ni E, ang pinaka pwede lang maging delta. Ito. Nakasunod tayo? Yes, sir. I hope maayos dahil detailed naman na yan. At hope mag-benefit talaga kayo dito. Next. This one, pakibasa. Next reader. The delta is the point from which to start in ridge counting. In the loop type pattern, the ridges intervening between the delta and the core are counted. The core is the second of the two focal points. The core, as the name implies, is the approximate center of the finger impression. It will be necessary to concern ourselves with the core of the loop type only. The following rules govern the selection of the core of a loop. The core is placed upon or within the innermost sufficient recurve. When the innermost sufficient recurve contains no ending ridge or rod rising as high as the shoulders of the loop, the core is placed on the shoulder of the loop further from the delta. When the innermost sufficient recurve contains an uneven number of rods rising as high as the shoulders, the core is placed upon the end of the center rod, whether it touches the looping ridge or not.
When the innermost sufficient recurve contains an even number of rods rising as high as the shoulders, the core is placed upon the end of the further one of the two center rods. The two center rods being treated as thought they were connected by a recurving ridge. Last na to. Sige, tuloy mo na to. The shoulders of a loop are the points at which the recurving ridge definitely turns inward or curves. Figure 33 to 38 reflect the focal points of a series of loop. In figure 39, there are two rods, but the rod marked A does not rise as high as the shoulder line X, so the core is at P. Thank you. Look at this. Let's get one by one ang rule ng pagkukuha. Si delta, okay na tayo. No? Pero ang check natin ngayon si core. Core is the approximate center ng fingerprint pattern natin. Number one rule. Core is placed upon or within the innermost sufficient recurve. No? Nandoon daw siya sa pinakagitna na may sufficient recurve. Dito class, ito, recurve. Tingnan mo, ito. Recurve, bumalik, okay. Ito din, recurve. Okay, bumalik. Ito, recurve. Yan. Dahil ito ang pinaka-loob, innermost, loob, na mayroong recurve. Ibig sabihin na recurve, pumanik, tapos bumalik, recurve. In this case, ito ang pinakagitna na recurve. Diyan magmumula ang core natin. Dito, paano titinan? Sir, recurve ito, wala naman siyang ito. Okay lang kasi gitna kagad ito. Okay lang maging core ito. Ang rule dyan, class, merong tawag na shoulder. Ang shoulder, class, yan, lakihan ko to. Shoulder. Itong dalawang linya na to, meron siyang recurve dito. Yung shoulder kung saan bago siya iikot. Yan, recurve ito. Tawag dyan, recurve. This point, yan ang mga shoulder. Yun yung point kung saan bago siya magkoconnect pa ganun, paikot. Yan. This shoulder 1, shoulder 2. Bakit itong kinuha, sir? Dahil ang rule natin, yung shoulder, kung saan pinakamalayo sa delta. Itong delta mo, so ang pinakamalayo sa dalawa is this point. Therefore, itong shoulder na to ang mamarkahan mo bilang core mo. Nakakasunod ba tayo? Yes, sir. Okay. How about the others? Yes po, sir. Yes po, sir. Innermost recurve, tapos shoulder, yung pinaka-farthest of the shoulder. Ito, pinakamalayo sa dalawang shoulder sa delta. Yan, dito. Alin pa yung ating rule? When the innermost sufficient recurve contains no ending, yung kanina, walang ridge ending, or rod rising as high as the shoulder of the loop, the core is placed on the shoulder farther from the delta. Kaya ito, kinuha natin, wala kasing kagaya nito. Wala naman tayong rod na ito rod to. Ito recurve. Ito rod, gitna. Wala namang ganito dito. Recurve yung pinakagitna niya. Therefore, itong shoulder niya na farther, na mas malayo kay delta, itong pipiliin mo. Next, when the innermost sufficient recurve contains an even number of rods rising as high as the shoulders, the core is placed upon the end center of the rod, where it touches the looping ridge or not, no? Tingnan example dito. Ito. Tatlo ito, class, ha? Ito yung, ang sufficient recurve dito, ito yan. Sufficient recurve. Mula dito, iikot siya dito. Sufficient recurve. Yan. Ito, even number. 1, 2, 3. Even number yan, di ba? Merong gitna. O, kunin mo yung, dapat itong mga rod na to, class, aabot sa shoulder. Ito, shoulder. Shoulder. Aabot yan. Kung ito, hanggang dito lang, hindi siya shoulder, hindi mo siya pwedeng count, no? Dapat yung mga rod lang na aabot dito sa
shoulder na ito ang pwede mong bilangin dyan. In this case, itong tatlo, pare-parehong aabot ito. No? So, kunin mo yung center niya, yung dulo ng center. Yan, dahil even number yung mga rods, yung gitna ang kukunin pinaka-sentro. Yan, ito magiging mong core, ito ang delta mo. Paano sir kung dalawa sila na rods lang? Pareho silang umabot naman doon sa shoulder ng sufficient recurve. Yung dulo nung pinaka malayo sa delta pipiliin mo. Ito yan. Dahil ito, mas malayo sa delta at umabot naman sa shoulder nito ng sufficient recurve, ito magiging delta mo. This case, problema to. Umabot to sa shoulder nito, therefore ito magiging delta mo. Nakakasunod tayo, class? Can you follow? Yes, sir. Yes, sir. Yan pagka nag-exam tayo. Sa next exam, may mga ano tayo, picture-picture pa tayo na ganyan, ha? Part ito na exam ninyo, ha? When the innermost sufficient recurve contains an even number, yan, yung 2, 4, 6, 8 even, no? Sorry. Even number, mga 2, 4, 6, no? Add paling ano. Even number. The core is placed upon the end, farther, one of the two center rods. The two center rods being treated as though they were connected by a recurve bridge, no? Ito yon. Dalawang even number. Dalawa lang sila. Para silang rod, ang pipiliin mo, yung malayo. Yan ito. This one. Farther. Sa delta. Abot sila pa sa shoulder, pero yung dulo, malayo yung kukunin mo. The shoulder of the loop are the point which the recurve ridges definitely turn inward or curve, no? So, ito yung example natin. How about this class? Even na naman ito. 1, 2, 3, 4. Ito yung sufficient recurve mo. Ito ang delta mo. Delta. Ridge ending dito sa dalawang parallel na type line. Pipiliin mo. 1, 2, 3. Anong gitna dito? Ang gitna dito, itong dalawang to. Dito dalawang gitna dyan, no? Na even na rod. Siyempre, ang rule natin, dalawang gitna na yan, yung farther ng kukunin mo. Therefore, this one na magiging delta mo. Nakakasunod? Sir, yes, sir. Yes, sir. Apat na rod dyan sa loob ng sufficient recurve. Pero siyempre, even number yan. Yung innermost, itong dalawa, pasok sila sa may shoulder naman nitong recurving ridges na to. Therefore, yung farther, mas malayo sa delta, itong pipiliin mo. Yan. This time naman, sa loob ng sufficient recurve, ito, sufficient recurve, delta, no? Meron kang 1, 2, 3, 4, 5, 5. Automatic, meron sa gitna, yun yung center mo. Therefore, yung dulo niya, ang magiging core mo. Ito ang delta mo. How about this? Yan. This one. Na meron kang delta. Meron kang sufficient recurve. This one, sufficient recurve. Sa loob ng sufficient recurve na ito, may dalawang rod. Rod, tsaka ito rod. Ang tanong, ito bang rod na to A ay counted? Pwede mong bilangin ito? Hello? Pwede bilangin ito o hindi? No, sir. Bakit no? Hindi po kasi siya umabot sa ano, sir, sa pinaka... Tawag dito. Shoulder. Hindi siya shoulder, sir. Hindi siya umabot, sir. Okay, very good. That's good job. Hindi siya pwedeng bilangin. Bagamat nasa innermost naman siya ng sufficient recurve na to, hindi naman siya umabot dito sa may shoulder na to. Therefore, ang counted lang ito lang. Kasi umabot siya sa may shoulder,
At yan, ang point sa dulo niyan ang magiging core mo. Yan. And then delta mo. Yan. Bifurcation nearest to the center o yung gitna ng dalawang type line natin. Are you enjoying it, class? Yes, sir. Sir, yes, sir. Are you learning? Sir, yes, sir. Yes, sir. Sige, mag-open cam pa rin kayo para naman na gaganahan tayong muturo, no? O sige, malapit na. Sige, next. Reader. Figures 40 to 45 illustrate the rule that a recurve must have no appendage abutting upon it at a right angle between the shoulders and on the outside. If such an appendage is present between the shoulders of a loop, that loop is considered spoiled and the next loop outside will be considered to locate the core. In each of the figures, the point C indicates the core. Appendage will be further explained in the section concerning loop. Okay. Ito naman daw, class. May pagkakataon na ganito, no? The rule that the recurve must have no appendage abutting upon it the right angle between the shoulder and on the outside, no? In this case, class, yan. Ito ang innermost recurve natin. Yan. May salasalabat yan, ganito, o doon din. But ang innermost dito, ito pa din, innermost. If such an appendage is present between the shoulder of the loop, no? May mga shoulder na ganito. Yan. Tumama sa mga ganito. That loop is considered spoiled and the next loop outside will be considered to locate the core. Yan. In each of the figures, C indicates the core. The appendage will be further explained in the section concerning loops, no? So ano man yung class, ang pinaka lagi yan, ito, dahil recurve ito class, di ba? Pag recurve ang core mo, shoulder, ang kukunin mo dito, yung shoulder na pinakamalayo sa delta, pipiliin mo. Yan. In this case, ito yung type line A, type line B, sa gitna nila, ito si delta, and then malayo sa delta, kukunin mo si shoulder dito. Yan. Next figure tayo. Look at this. Yan. Sufficient recurve. Sa loob niya, ito, meron mo siyang connecting dito, pero di ba, shoulder ang kukunin natin. And shoulder nito, yan. Ganoon din siya dito. Kunin mo yung shoulder ulit niya, and then this will be your core. Again, nearest the shoulder, no? Ng sufficient recurve. This time, ito, kung mag-recurve to class, ang kasunod dito, hindi ito. Ito, di ba, outside, di ba? Ang rod and lagi, next outside na ridge ang magiging continuation nito. So this time, kung ito man, ito ang continuation niya will be this one. Yan. Shoulder pa rin niya, ito, that's the core. Farthest kay delta. In this case naman, class, tingnan mo to, sufficient recurve. Kaso dito, next outside, this one. Yan. Next outside. So, sa loob niya, meron tayong rod na tinatawag. Ang rod na to, umabot naman siya sa shoulder. Therefore, this will be your core. And this will be your delta. In this scenario class naman, no? Meron tayong mga yan, yung mga to, no? Sa ating innermost natin, meron pa siyang iba't iba dito. Yan. In this scenario class, this will be your innermost talaga. Meron siyang rod sa gitna, therefore, this will be your shoulder, yan. This will be your core ninyo. Ito pa rin magiging core ninyo. Delta, ridge ending,
in the middle of the two type lines. Scene by scene yan, class. Dito naman, recurve, but the problem, yan, next outer, this one. Yan, ito yung outer niya, yan. Shoulder, farther, this one. Core, yan. Delta. Copy, class? Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yun naman yung mga yan. Yes, sir. Yung mga pag-distract naman na ganito. Pero check mo pa rin yung Yung pinakamalayo, sir, yung pinakamalayo po sa delta. tuwing meron tayong ganito, shoulder ang kukunin mo, yung shoulder na malayo sa delta, ang kukunin mo lagi. Yes, sir. Bali dyan, sir, tatlo yung pwedeng pagpili ang core, pero yung pinakamalayo talaga na, sir. This one. Copy, sir. Yan. This time naman, ito rin, no? And ito si switch recurve to. Okay? Core. May dot dyan, no? And then your delta, this one. Core mo to, ito. Delta. Yan, sige. This one. Next tayo. Next leader. Reflect interlocking loops at the center, while figure 49 has two loops side by side at the center. In all these cases, the two loops are considered as one. In figure 46, when the soldier line X and X is drawn, it is found to cross exactly at the point of intersection of two loops. The two loops are considered one, with one rod, the core being placed at C. In figure 47, the shoulder line X and X is above the point of intersection of the two loops. The two are considered as one, with two rods, the core being at C. In figure 48, the shoulder line X and X is below at the point of intersection of the loops. Again, the two are treated as one, with the two rods, the core being placed at C. In figure 49, the two are treated as one, with two rods, the core being placed at C. Okay. Let's put it one. Let's have it one by one, no? In figure 46, na ito when the shoulder line X to X is drawn, it is found to cross exactly at the point of intersection of the two loops. The two loops are considered one with one rod and the core being placed in figure at C. No, ito, yan. 46. Class. Tingnan nyo. Pag tinignan mo, dalawang loop ito na nag-interlocking. One. Ito rin. One. Parang dalawang loops na nagsama, nagpatong. Nakunin nyo, class? Hello? Yes po, sir. Yes po, sir. Check mo yung kanyang. Ngayon, i-consider mo ang loop na ito bilang iisa. Consider this loop as one. Yan, this one. Yung interlocking niya na yun, class, no? Yung nag-drawn, found, cross exactly at the point of intersection ng two loops. Intersection, ito. Diyan sila nag-intersect. Yan ang gagawin mong core mo. Kasi i-consider mo to na isang loop lang. Nakasunod kayo? Sir, yes, sir. Halimbawa, dalawa yung loop. Gawa mo ng imaginary line doon. Tapos gawa ka ng ano dito, ng line mo sa shoulder. Sa gitna noon, nagtagpo na yon. Yun ang magiging loop mo. Kasi sa shoulder nito, ito pa rin, pasok pa rin to. Yung intersection na yon, yun ang gawin mong loop mo. Core mo, I mean. Can you follow? Hello?
Sir, yes, sir. Yes, sir. Paano to? 47. In figure 47, the shoulder line X to X is above the point of intersection of the two loops. The two are considered one with two rods, the core being at C. Ito naman, ito walang problema kasi yung tinamaan ng shoulder ng dalawang ito, intersection mismo. E di siya yung magiging core mo. Dito class, loop A, loop B. Consider mo na isa. Yan, gawin lang isang loop lang. Yung kanyang shoulder dito. Pag tinapyas mo, pagkagawa ng imaginary line mo dyan class, dito tatama yan. Ang intersection mababa, tinamaan ito. Yan. Ito ngayon, sa dalawang ito, pipili ka. Yung gitna, dalawang rod na gitna ito, shoulder. Di ba ang rule lagi, yung shoulder na pinakamalayo sa delta? These are two innermost shoulders. So, ang kukunin mo, ito, delta, ang pinakamalayo, ito. Nakasunod tayo? Yes, sir. Po, sir. Sige. Yes po, sir. Your response are very needed, no? Para nakikita ko kung naintindihan nyo ko. Loop 1, loop 2, pero they are considered as one loop. Linyahan mo yung kanyang shoulder, ang tinamaan. Kahit ang intersection niya nasa baba, itong pipiliin mo yung tinamaan ng shoulder pa rin. Shoulder, yan. Dalawang shoulder dito. Ito, innermost 1, innermost 2. Innermost 2 is the most farther to the delta. Ito. Therefore, choose ito, this one. Next. In this case, naman 48. Figure 48. The shoulder line X to X is below the point of intersection of the loop. Again, the two are constrained as one with two rods, the core being placed at C. Yan. Ito naman class, itong dalawang loop na to, two loops, gawin mong isa, consider as one. Ang problema, nung gumawa ka ng linya for your shoulder, yung intersection nasa taas, this one. Pero class, itong dalawang tinamaan na to, i-consider mo bilang mga rod. Dalawang rod ang yung consider dyan. Therefore, yung mas malayong rod ang kukunin mo, this one, ang magiging core mo pa din. Delta core. Nakasunod tayo? Yes, sir. Yes, sir. Thank you for that. Gagawin nyo na, practical mga gagawin nyo sa exam nyo yan. Okay, 49. In figure 49, the two are treated as one with two rods, the core being placed C. Yan. 49. Itong dalawang ito, hindi sila nag-intersect not intersect dalawang magkahiwalay na loop. Hindi natagpo. Pero, consider mo sila as one pa din. Gawa ka pa din ng shoulder nila, dahil isa lang yan, shoulder dito, yan. Ang innermost na matatamaan dyan, ito. 1, 2. Consider mo siyang rod A, rod B. Then, the rod farther than the core will be your core. The rod farther than the delta will be your core. Copy? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Ito na. Next reader. In figure 50, the delta is formed by bifurcation which is not connected with either of the type line. The first ridge count in this instance in ridge C. If the bifurcation were not present, the delta would be a point of ridge C and the first ridge count would be the ridge D. In figure 51, the ridge which bifurcation is connected with the lower type line. The delta in this would be located on this bifurcation as designated and the first ridge count would be ridge C, figure 52 reflect
the same type of delta shown in the previous figure in the ridge is bifurcation from the type line in interpretation in the form of the delta. Okay. Let's see this. Type line A o X, type line Y, delta is your bifurcation dito, delta. Sa gitna siya ng diverging ridges. Kahit connect pa sa ridge na yung class, still, ang iyong maging first count ito. Di ba? Ang rule class, si delta at si core. Di ba? Core, loop siya. Kunin mo yung shoulder. Kunin mo yung farthest shoulder. Gawa ka ng imaginary line, linya, dito, connecting kay delta. Yung tatamaan ng linya na yan, i-ridge count mo. Dito, 1, 2. Si ridge C tinamaan, ridge D tinamaan. Therefore, meron kang 2 ridge count. Pag tinamaan din pala ito, halimbawa, tinamaan to, pang, dito. Pangatlo to. Copy? Hello? Yes, sir. Maski po kasama niya sa ano yan, sir. Maski po kasama niya sa shoulder yan, sir. Kasama pagka tinamaan po ng... Yes. Sa ridge tinamaan. This case, this one, toward this, tinatamaan din ito. Ridge count, delta, 1. Di kasama sa delta, 1, 2, 3. Natamaan din yan. Halimbawa, walang delta dito, walang delta. Ang delta mo dito, sige nga, wala to. Ano maging delta mo dito? Hello? Halimbawa, wala si bifurcation dito. Ano yung maging delta mo dyan? Yung ridge, sir. Saan? Anong ridge? Anong letter? C po, sir. This one na. Tama. Very good. Kung ito ang maging delta mo, anong first ridge count mo? D po, sir. Yes. D will be your first ridge count. Okay, at least nakasunod tayo. Good job, class. Example pa. Delta, no? Core. Lilinyahan mo yan. Delta to core. Your first ridge count, tinamaan to, 1, 2. Yan. Tamaan yan, no? May 2 ridge count ka. Kung didiretso mo yan doon, tinamaan yon, so be it, no? Ganun talaga pag tinamaan yan. So, delta, linya, to core, first ridge count mo ito, next mo yon. Basta tinamaan dyan. A white space must intervene between the delta and the first ridge count, no? If no such interval exists, the first ridge must be disregarded. In figure 53 and 54, the first ridge, okay, sige. I think these are, sige, try ko na to. In 53 and 54, the first ridge beyond the delta is counted. In figure 55, it is not counted because there is no interval between it and the delta. Notice that the ridge running from the delta toward the core is in the straight line between them. If it were not, of course, an interval would intervene as in figure 53 and 54. Okay. Tingnan natin. Discount. Type line, delta. Gagawa ka ng imaginary line. Your first count will be this one. Why? Tatamaan siya, no? May interval eh. Next natin. In figure 54, the first ridge
beyond the delta is counted. Yan. After delta, tamaan mo, count. Delta, tinamaan mo to, count. Copy? Yes, sir. Figure 55 tayo. 55. It is not counted because there is no interval between it and the delta. 55. Yan. Delta and then core. Kaso class, tinamaan mo, nangyari ganito. Yung nilinyahan mo sa class, yan, dito pa lang siya. Magkasama siya sa linya. So mangyayari class, dawal interval dahil sa linya, tinamaan sa linya, itong first range count mo. Nakuha natin. Hello? Sir, yes, sir. Yung nilinya, yes, dumugtong siya sa linya mismo. So hindi siya mag-intervene. Ibig sabihin niya, wala siyang kukross dahil nakaganyan siya eh. No? So therefore, ang unang crossing niyan, ito pa lang. Ang unang niyang interval, ito pa lang. Intervening kasi ang binibilang mo. Intervening ridge yan. Hanggat walang space, no, sir, hindi bibilangin. Yes. Yung space. Yun ang kanya, di ba? Yun yung term kanina. There must be a space, white space. Eh yung, di ba, may line siya. White space must intervene between the delta and the first range count. Ito kasi class, ang problema, may line na siya kaagad. Ang white space mo, ito pa lang. Nakuha natin? Yes, sir. Grabe, no? Okay, sige. So, we tackle class itong ating topics na pattern, no? Pattern area. Kung marirecall ninyo, so I hope na natuto tayo today. Sir, excuse me po, sir. Yeah, tanong. Sir, may ano lang po yung mga klase ko na iba, sir, yung kung pwede daw po makahingi ng konting time para po pagpasok, sir. Kasi po may face-to-face po kami kay attorney. Talaga naman. Galing mo, ha? Kagad ka na nag-ano, ha? Sir, para po, ano. Sige. Atawa lang ako. Sige. Iba talaga. Sir. Hindi, okay lang. At least open ka. Kung gusto ko naman yan, no? Sige. Si patterns, type of patterns, nakuha natin. Interpretation, no? Yung pattern area, na-cover natin. Pagkuha ng type line. Pagkuha ng yung ating pinaka-concern, no? Itong si mga focal points natin, si core at si delta. Tapos yung introduction sa pag-range count natin, no? So, that will be all for now. Kasi pag siniksik ko, baka ano kayo, mawala sa focus, no? We will have it more next meeting natin. Pero, ang inyong activity, yung mismong pattern ninyo, kung yan ay mga loop, no, kuhanin ninyo yung, determine nyo yung pattern area ninyo, i-highlight rin nyo, highlight ninyo yung A tsaka yung B na type line ninyo. Tapos, ibilugan ninyo or i-highlight din ninyo si core tsaka si delta. Yun muna. Type lines, core and delta. Tapos, okay na tayo. Copy? Sir, yes, sir. Yes, sir. Thank you very much, class. Hope this has been a productive lesson for all of us. Expect ko, sige, 11:59 midnight. Okay na yan, ha? Bangloy, ha? Okay na yan, ha? Sige, ano yan? April. Napindot lang po, sir. Sige. Sir, yung po bang fingerprint, yung fingerprint po namin yung gagawin namin, sir? Yun din. Yung mga yun din. Kunin po namin sa ano yan, sir? Crime Lab. Picturean ninyo, tapos send nyo sa gagawin kong Google Class na yun. Copy, sir. Sige, have a good day. God bless you all, and to God be the glory.
Sir, good day, po, sir. sir. Good day, sir. Good day, sir. Okay, sir. Good day, sir. Good day po, sir. Good day.